Iniisip ko kanina, pag lumabas si Binaya, maraming magko-quote sa kanya sa pag-awit. Nandiyan ang mga tita Milea niya, tita talaga yan, no? Tita RC, at saka yung mga choir. At may nadagdag pa si Ate Dea niya, ano? Kaya ewan ko na lang pag hindi humusay si Binaya paglabas sa pag-awit, di ba? Kasi pangarap ko rin yun eh. Yung bang may imbitahan ako sa ibang simbahan, dadaling ko yung anak ko. Tapos bago ako mag-preach, mag-special number muna siya. Ano? Para nang sa gayon, back-to-back yung ministry naming magtatay. Kaya salamat sa Panginoon sa kalakasang patuloy binibigay niya. 2 linggo na itong sinusitis ko. Kung minsan, pabalik-balik yung lagnat ko. Kasi pag nandito talaga at may construction, hindi ko talagang nagkukusay katawan ko na gumalaw at magtrabaho. Kahit pinipigil ko, talagang kumahawak ng palay eh. Oo, naging natural na sa pagkilos ko. Kaya panalangin po natin yung ginagawa po diyan na construction. Marami po akong pinagpe-pray, pinaplano, pero the best pa rin ang plano ng Panginoon. Nagpaplano rin tayo na mag-extend pa ng ating grahe para hindi na talaga pupasok dito yung tubig. Extend pa natin ng 2 poste para yung bang hindi na tayo tutungtong sa putik pagbabanyo. Tapos, plano ko dito, street of gold eh. Amen. Para wala nang tutungtong sa putik, di ba? Para pagdating natin dito, maayos siya tayo, para hindi rin nahihirapan yung tagapaglinis. Po. Salamat po. Binasa ko po lahat ng inyong nagmo-motivate sa inyo. To God be the glory. Ako po yung na-bless kung ano po yung nagmo-motivate sa inyo. Ano po? Meron pong premyo, yung pinakamagandang nagustuhan ko. May isang supot pa pong mancher dyan. Yan po yung grand prize. Okay. Good morning po sa ating lahat. Okay po. Salamat po sa ating mga preacher dahil sa ganitong mga pagkakataon, nandyan po sila para po backupan ng inyong lingkod sa pamagitan po ng pangaral ng salita ng Diyos. At ngayon pong umaga, meron po tayong preacher at ang ating pong preacher, walang dilit iba, yung tatay po ng umawit ng dito, Brother Joel Santa Cruz. Hello. Hala ko wala. Good morning po. Maulang umaga. Masarap pong matulog pero mas pinili niyo pong pumunta dito. Ano? Sabi nga ni Pastor na nagmo-motivate sa'yo para pumunta dito. Ano nga sabi yung commercial ng kape? Kanino ka ba babangon? So, ganoon din tayo. Kanino ka ba babangon sa araw ng linggo? Okay? So, salamat po sa mga nagsiawit. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po tayo, Proverbs chapter 16, verse 17. Okay. Proverbs chapter 16, verse 17. Okay po. Ang sabi po dyan, say amen po pag nakita niyo po sa inyong Bible. Kita niyo na po. Ang sabi po dyan, Proverbs chapter 16, verse 17. Okay. Hindi ko na kinuha yung buo. Hanggang 25 yan. Pero dyan po tayo sa isang istorya ng Biblia na kung saan hindi po natin madalas nadidinig. Tama ho ba? From January to July, hindi ko pa po siya narinig na i-preach. So pinag-aralan ko po siya. Actually, nung pong panahon na Tatay Ben ay nasa ospital, doon ko po ito binasa. So ngayon lang po natin to maririnig at ngayon lang po maidideliver. Okay. Proverbs chapter 16 verse 17, ang sabi diyan, the highway of the upright is to depart from evil. He that keepeth his soul, he keepeth his way, preserveth his soul. Panginoon Diyos, dakila naming Ama, salamat po Panginoon sa matalinghagang sulat ng author Panginoon sa Proverbs. Salamat po, nawa po Panginoon sa umagang ito, aming pong panalangin,
na kayo po ang maglinis sa aming mga puso. Kayo po ang magtanggal anumang pong burden ang meron kami sa umagang ito. Nang sa gayon po, Panginoon, may unload namin to sa inyo at pumasok naman po ang inyong salita. Amin din pong panalangin sa aming kalagitnaan. Nawa po, Panginoon, buksan niyo po ang aming puso, maging ang isipan, Panginoon, sa pagtanggap ng inyong salita. Maunawaan namin ng maayos, ng tama, Panginoon, nang sa gayon po, Panginoon, may-apply namin to at may convert namin into wisdom. And then, Lord, panalangin namin patuloy sa bawat isa. Kayo po ang patuloy na gumbay at matubay sa kanila. Kausapin niyo po kami ng iyong banal na salita sa pamamagitan ng salita na nanggagaling sa Biblia. Gayun din po, Panginoon, panalangin namin sa amin pong mga bisita na nandito, Panginoon. Nawa po, Panginoon, wag po silang umuwi nang hindi po nakakapakinig ng iyong salita at hindi po sila tumanggap ng iyong salita. Gayun din po sa amin po itong marinig ng may kasiyahan, Panginoon. At panalangin namin, Panginoon, na patuloy kayo ang gumubay at matnubay. Salamat po. Ang natin sa na lang. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na pong magsiyo po. Okay po. Proverbs chapter 16, verse 17. Sa mga preacher po, pag binasa nyo po ito, makikita nyo po lang puro H. Diyan po sa 17, yun daw pong highway. Nang matuwid ay humihiwalay po sa daan ng masama. Tama po ba? Siya pong nangangalaga sa kanyang sa kanyang dinadaanan, inaalagaan din po niya yung kanyang kaluluwa. Tayo po ay Kristiyano, tama po ba? Ang binabanggit po dito yung ating pong testimony. Okay? Pero pag binigtan niyo po sa bandang 18, ang sabi po din, pride goeth before destruction, and haughty spirit before fall. Dalawang tao po ang tinutukoy dito. Sabi po, better is to be humble. Okay ho? Isang haughtiness person at isang humble person, yung tinatalakay po dito. Pahapian ko lang. Sa 20, makikita nyo, he handleth a matter of wisely shall find good. Ibig sabihin, kung mai-handle mo yung pagiging mapagkumbaba at mapagmataas, may dalawang bunga. Maaari ho sa bunga ng pagiging haughty spirit ay distraction. At kung humble naman po, ang sabi po dyan, kung makikita nyo po, baba nyo po sa may bandang 24, pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul. Diba? Napakasarap po na mapagtagumpayan natin na mapaglabanan yung pride. Okay ha? Marami po sa Biblia nang dahil po sa pride ay bumagsak. Alam ko lang, isa lang ang hindi bumabagsak na pride, yung sabon. Okay ha? So ang title po natin sa umagang ito, The Highway of the Upright is to depart from evil. Nakikita niyo po ba? Sabi po dito, ang lansangan o daan ng matuwid na tao ay humihiwalay sa kasamaan. Okay po. So, sino na po dito ang nakabasa ng Book of Esther? Iilan lang po, Ito po yung pinaka-exciting book. Naging curious po ako, ano ba talaga yung nilalaman ng Esther? Ang talamak tayo, alam natin, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yun po yung Pentateuch. Okay ha? So, pagdating po dito, sa yung susunod pong mga book, yun naman po ay history. Okay ha? So, si Esther po ay part ng history book. Okay ha? From Israelita hanggang sa mga panahon na yon, sa simula. Okay ha? So, sa Esther po, meron pong 3 karakter. Tayo ho ay, bali, 4 po yan, pero 3 lang po yung ating pupuntuhan. Okay ho? Si Esther, si Haman. Si Esther po ay ang dati niyang pangalan, Hadassah. Okay? Si Haman at saka po si Mordecai. Okay. So, para maunawaan po natin, kailangan makita natin yung history. Okay.
Deuteronomy 25:17-18. Ito po muna yung history ni Haman, kung saan po siya galing. Okay? Ang sabi po dyan, remember that Amalek did unto thee by the way when he were come from Egypt. Okay, oh. So, sabi ng Panginoon, alalahanin ninyo yung Amalek. Okay, oh. Ito po, pag pinangnan nyo sa 18, yung may highlight na he fear not God, ito po yung walang pakundangan sa pagpatay sa mga Israelita. Hindi po sila natatakot na pumatay ng mga Israelita. So, ibig sabihin po, etong Amalek, dito po nanggaling si Haman. Okay po. Naalala nyo po, balik po tayo sa Genesis, Jacob and Esau. Ano po, yung Amalek po, galing po sa lahi ni Esau. Okay. Mamaya ho, maintindihan nyo kung bakit ko ito i-discuss muna sa inyo. Exodus chapter 17, verse 16. For he said, because the Lord hath sworn, the Lord we will have war with Amalek from generation to generation. Nasa Bible po pala. Ano? Yung pong gera o yung pakikipaglaban from generation ng generation ng mga Amalekites to Israel. Diba po, naalala nyo ngayon yung news? Israel to Amalek? Ay, to Iran? Iran po ba? Tama? Yung Iran po, Persia yun. Okay o? Yung Persia po, sa panahon na yun. Ngayon po, Iran. Okay ho? Pero, hindi po lahat ng nakatira sa Iran ay Iranian o Persian. Aha. Meron pong na-migrate. Ganun din po yung nangyayari kila Mordecai at sa kay Hadassah o Esther na natira din po sila doon. Okay. So, from generation to generation. Okay. Another talata. History po ng mga Amalekites. 1 Samuel chapter 15, 18-24. Ito po yung inutusan ng Panginoon sa pamamagitan ni Samuel na lusubin po yung Amalekites. Na ang hari po dito ay si Agag. Okay? Sige po, buksan po natin. And the Lord sent thee on the journey and said, go and utterly destroy the sinners of the Amalekites and fight against them until they be consumed. Wala pong ititira. Okay po. Lagpasan ko na po yung 19. 20. And Saul said unto Samuel, yea, I have obeyed the voice of the Lord and have gone the which the Lord sent me and have brought Agag, the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. But the people, tingnan niyo po, ito nandito po yung paborito niyong talata, susunod, 22. But the people took the spoil, lahat po ng samsam, kinuha nila lahat ng magaganda. Tupa, lahat po ng makikita nilang maganda. Ano po? Pero ang sabi po dito sa 22, and Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord. Behold, to obey is better than sacrifice. Ano? Ibig sabihin po, may natira doon sa lahi ng Amalek. Okay ha? So, ganun po. Kaya ho, pag tinignan nyo dito sa 24, ang sabi po ni King Saul, ang sabi niya, I have sinned. Ako po yung nagkasala. Inamin niya may natira. Okay? So, yun po yung linyada ni Haman. Okay. Tingnan naman natin yung linyada po nung kanilang lahi ni Esther at ni Mordecai. Esther chapter 2, verse 5. Okay po. Esther chapter 2, verse 5. Now in Shushan, the palace, there was a certain Jew. Okay po. Yung Jew po na to ay nagngangalan pong Mordecai. The son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish, a Benjamite. Okay ho. Galing po siya sa tribe ng Benjamin. Okay ho. Hinighlight ko po dyan yung the son of Kish. Okay ho. Para makita natin kung talaga bang si Mordecai ay at saka yung si Saul ay
doon galing. 1 Samuel chapter 9, 1 to 2 and 21. Now there was a man of Benjamin whose name was Kish, the son of Abiel, the son of Seror, the son of Bechorat, the son of Apia, a Benjamite, a mighty man of power. 22. And he had a son whose name was Saul. Ibig sabihin po, si Mordecai at si Esther galing po sa linya ni Benjamin. Okay o. So, ibig sabihin, yun po yung linya nila. Okay. So, bakit ko po ipinapakita sa inyo to? Hindi nyo po kasi maiintindihan yung istorya kapag hindi natin hinukay yung picture nila kung saan sila galing. Naalala ko, nung paghuhukay ng picture, yung malalaki, dito lang may buhok, Parang ganon. Kaya nangingiti-ngiti kayo. Okay. So, yun po, yung number 1 puntos, pinakita ko po sa inyo, yung history. Yung history po ng Amalekites and Israelites. Okay. Number 2 points. The humbleness of Hadasa. Ito na po yung istorya. Sa chapter 1 po, kung babasahin po ninyo, nag-celebrate po ng 180 years ng kasaganahan ng country o bansa ng Persia. Nagkaroon po ng, matatapos na po, nag-extend po ng 7 days, nagkaroon po ng piging. Okay, o banquet. Okay. So natuwa yung hari, nag-declare po ng, kumbaga sa atin sa salitang makasanlibutan ay pista. Okay. So, dineclare po, alam niyo naman sa pista, nandyan po yung kainan, nandyan din po yung inuman. Tama ho ba? So, nagkaroon po ng pista, nagkaroon po ng inuman, nag-celebrate din po si Basti. Si Basti po, yun po yung reyna. Okay o? Dahil yung hari, alam nyo kung minsan talaga yung tama ng alak pagka naging maganda tama ng alak, nagiging mayabang din paminsan-minsan. Di ba? So, ang ginawa po niya, pinatawag po si Basti para po i-present. Alam nyo po, kapag ang reyna, sinabing reyna, nandiyan po yung magagandang katangian. Tama ho ba? Yung pong maganda. Number 1, in a physical. Pangalawa, hinahanap din syempre yung talino. Kumbaga, yung pong nanalo ng Miss Universe ang hinahanap. Tama ho ba? Sa mga kalalakihan, di ba? Kung yung nag-asawa, ganun din ang hinahanap ninyo, di ba? Yung magagandang katangian. Tama po? Kasi concerned din kayo sa magiging anak ninyo. Tama po ba? So, yun po yung chapter 1. So, dito ho, dahil hindi po sumipot yung reyna o si Basti, pinasumdo po siya sa 7 katiwala. Imagine, 7 katiwala. At nalaman po ng 7, kumbaga sa kongreso yung po ay congressman ni King Ahasuerus ba? Ahasuerus po ba? Okay. So yung hari po pinasundo. So hindi po pumunta. Sabi niya, anong gagawin natin? Sa madaling salita, napahiya po yung hari. Ano gagawin natin? So nag-declare po, napalitan yung queen. Ang ginawa po nila, gumawa po ng kasulatan at naghanap po ng papalit. So, ibig sabihin nagkaroon po ng beauty pageant. Okay nagkaroon ng beauty pageant. So, si Mordecai naman po, siya po ay naninilbihan din po sa palasyo o sa sinasakupan ng hari. By the way, ang Persia po, ng panahon na yon ay may 127 province. Ang Pilipinas po, kung hindi ako nagkakamali, 81 o 82, including National Capital Region. Na-imagine nyo po kung gaano kalaki? Hiwa-hiwalay po yon. Di ba? Province ng Bulacan, province ng Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija. Di ba po? Diretso ka ng Quirino. Di ba? Paakit na ganyan. Isabela.
Di ba po? Paakit na paakyat. So, ganun ho kadami. Just imagine, ganun po kadami yung nasasakupan. Okay ho. So, dumating po sa pagkakataon na si Haman po ang na talagang may katungkulan na medyo mataas. Okay ho. So ngayon ho, sumiti ho siya ng isang kasulatan o letter na kung saan po ay lahat po ng Israelita o mga Hudyo ay kailangan lipulin o i-wipe out. Bakit po? Dahil sa isang senaryo na hindi po yumukod si Mordecai kay Haman as a Jew. Kasi yun po ang hiniling ni Haman na siya po ay lahat ng makakasalubong ko dapat yumukod sa akin. Nang dahil po doon sa sitwasyon na yon, hindi po yumukod at nagkaroon po ng kasulatan sa lahat ng 127 provinces, lahat ng mga Hudyo lilipulin. Okay. So, dito po, si Esther po, dahil may threat na po doon sa mga Israelita, si Esther po, ginamit niya po yung kanyang yung pagiging brave, beauty, at saka yung brain. Ganyan naman po sa beauty pageant, di ba po? Kailangan matapang, maganda, at matalino. Tama? Pero si Esther po, ginamit niya po yung kanyang katangian na yon. Okay, tayong mga Kristiyano, may katangian tayo kanya-kanya. May tapang ba tayo na gamitin natin? Yung mga physical attributes na meron tayo. Yung talino na meron tayo. Di ba po? Sabi po dito, under po ng number 2, the humbleness of Adasa. Tingnan niyo po, Esther chapter 4 verse 11. Ang sabi po dito, all the king's servants and the people of the king's provinces do know that whosoever, whether man or woman, shall come unto the king into the inner court, who is not called, there is a law of his to put him to death. Ano? Ibig sabihin po, hindi ho kayo po pwedeng pumunta doon sa bahay ng hari ng basta-basta. Kasi may batas na kailangan ipatawag ka sa ka lang pupunta. Kapag ikaw ay pumunta ng walang patawag, patay ka doon. Except, nakalagay dyan, except, sabi po dyan, except such to whom the king shall hold the golden scepter. Ano po yan? Parang, mas mababaw na Tagalog, parang tungkod o yung baston. Pag inilawit niya sa iyo, okay yon. Pero dito po sa istoryang ito, si Esther po, pumunta po ng walang patawag. Pumunta po siya. Bakit po? Dahil concerned po siya doon sa kanyang lahi. Ganun po katabang si Esther. Tingnan natin. Esther chapter 4 verse 16. Ang sabi mo, go gather together all the Jews that are present in Shushan. Ito pong Shushan, ito po yung kumbaga sa Pilipinas, ito yung capital. City to, parang Manila. Okay. And fast ye for me, and neither eat or drink 3 days, night or day. I also and my maidens will fast likewise. Alam niyo, napakaganda ng upbringing ni Esther o Hadasa. Hindi muna siya nag-rely doon sa kanyang sarili. Ang sabi niya kay Mordecai, sige, Mordecai, by the way, si Mordecai ay hindi po tatay ni Esther. Sila po ay magpinsan. Pag binasa mo dyan, naging father figure lang po. Okay. So, sinabi po niya, nung sinabi po na i-prayer and fasting, araw at gabi, napakaganda ng upbringing. Kristyanong-Kristiyano. Tayo ho ba, pag may dumating na problema, sa bingit na ng kamatayan po yun, lilipulin lahat. Yun po ba yung una natin naiisip? Yung tumawag sa Diyos. Mag-prayer and fasting.
Minsan no, kaya lang tayo nagpe-pray dahil may kailangan. Yun ang katotohanan. Tama ba? Tama. Pag masagana tayo, hindi tayo nagpe-pray. Yun yung reality. Tama po ba? Sasabihin sa inyo, ay, Brad, sister, pag pray mo ako, may sakit si ganito eh. Kaya ka lang naalala mag-pray kasi may sakit na. Yun ang katotohanan. At ang maganda pa dito, doon sa kanilang parang bahay na tinitirahan, lahat ng kasama niyang mga babae, isasama niya mag-prayer and fasting. Di ba? So, I will go in unto the king which is not according to the law. Tapang ni Esther, no? Pumunta siya ng sinalansang niya yung law. Ano? And if I perish, I perish. Buhay na ang kapalit po dito. Sabi niya, kung ako'y magsasuffer, ako'y mamamatay, sige, mamamatay ako. For the sake, para sa lahat ng Hudyo. Okay? Sabi po dyan, now it came to pass, on the third day, that Esther put on her royal apparel and stood in the inner court of the king's house, over against the king's house, and the king sat upon his royal throne in the royal house, over against the gate of the house. Alam niyo po, matalino talaga itong si Esther. Ginawa niya ng diskarte. Ano po ang kahinaan ng king? Mahilig sa magaganda. Noong ginawa po, isunod niya yung pinakamagandang damit, yung modesty apparel, na kung saan makikita po ng hari yung kagandahan. Tayo po ba pag nagsisimba, yung modesty apparel, pinapractice po ba natin? Nakakarating kayo ng palengke, naka-short. Di ba? Labas po yung damit po pag yumuko labas yung likod. Sa payat-payat mo, litaw pa yung buto. Di ba? Nakakahiya. So, ginamit po ni Esther una yung pagiging matapang. Pangalawa, ginamit po niya yung kanyang beauty. Sinuot niya yung kanyang yung magandang damit. Siyempre, ng panahon na yon, uso na ba ang makeup ng panahon na yon? Meron na. Uling yata ginagamit na napan dito sa kilay. So, kung tayo po ay may physical attribute na sa tingin natin ay pwede nating gamitin, gamitin natin. Naalala niyo yung parable of the talents, di ba? Yung 5, ginamit yung 5, nadagdagan ng 5. Yung 2, ginamit yung 2, naging 4. Yung 1, itinago mo. Ano nangyari? Kinuha, ibinigay sa 5. Kung meron po tayo, mga kalalakihan, kung kayo ay medyo magandang lalaki, magandang pangangatawan, katulad ni Lance, gamitin mo yun. Di ba? Sa mga kababaihan naman, kung may maganda kang looks, at may nanliligaw sa'yo unbeliever, dalhin mo na lang dito, wag mo muna sagutin. Tama ba? Gamitin po natin kung ano yung physical attributes na meron tayo. Sa ministry po, kailangan pa diskartihan. Gamitin po natin kung ano yung advantage natin at yung meron tayo, kumbaga yung strength natin. Okay? Proverbs 31:30, ang sabi po dito, favor is deceitful and beauty is vain. Wala pong kwenta yung kagandahan mo kung hindi mo gagamitin sa ministry. Hindi lang po babae ito. Nag-quote lang po ako. Mapasa lalaki. Binigyan ka ng, ikaw ay magaling magsalita. Why not? Gamitin mo. Diba? Pag soul winning, magaling ka nga magsalita, absent ka naman. Paano mo magagamit?
Di ba po? Maganda nga ang boses mo. Hindi mo naman ginagamit. Ayaw mong kumanta, ayaw mong sumali sa choir. Sayang. Baka po tanggalin. Kaming mag-asawa ho, wag ho kayong mag-alala. 100% hindi ho sa amin nagmana yung anak namin. Aminado na ho kami doon, 99.99%. Ang bahagi lang namin doon, 1%. Baka kay mami nagmana yung bata eh. Mami, libre yung ulam ko ha. Kami ho, kumakanta kami sa banyo lang. Pero sa ganito, hindi namin kaya. Hanggang lang kami. Pero magaling kami mag-correct. Nakikita namin yung mali pag nagpa-practice yung anak namin. Anak, ganito, nabibitin. Kanina nga, kinabahan ako sa huli. Parang naiangat ko yung upo ko doon sa taas at haba. I do believe yung asawa ko din, hindi mapakali yun. So, ganun talaga tayong mga magulang. Maunawaan niyo po yung mga kabataan kapag ho kayo may anak na. Gusto ho ninyo sa inyong anak ay best. Tama ho ba? Gusto ho sa inyong anak yung hindi po siya mapapahiya. Di ba yung magulang ang mapahiya, wag lang po yung anak. Tama ho ba? Okay. Pangatlong ginamit ni Esther, yung pong kanyang brain, yung pong talino. Esther chapter 5, 3-5. Then said the king unto her, what will thou, Queen Esther? Ito po yung karugtong kanina na inilawit po yung, pumunta po siya nang walang pasabi ng hari. Inilawit po yung parang baston, approve, pwede. Ang sabi po nung hari, what is thy request? Ano yung request mo? Alam niyo mo, matalino tong si Esther eh. Pwede naman po niya i-grab yung opportunity. Pero hindi niya po ginrab. Ang sabi po dyan, sa 4, and Esther answered, if it seem good unto the king, let the king and Haman come this day unto me, the banquet that I have prepared for him. Diba? Pwede naman eh. Diba po? Pero kung titingnan nyo po dito, sa 3, balikan nyo, it shall be even given thee to the half of the kingdom. Kahit anong hingin mo, kalahati ng kaharian ko, ibibigay ko sa'yo. Unlimited, di ba? Pero hindi po niya ginrab. Matalino itong si Esther. Ano po? Kung minsan tayo bilang Kristiyano, kailangan din natin maging matalino. Lalo na sa mga nag-a-apply ng trabaho. Kung minsan ho, maganda yung offer. Mataas yung salary, yung package. Maganda yung benefits na makukuha. May sasakyan, may Raptor na ino-offer, di ba? Tapos mayroon ka pang driver. Ang salary mo 50,000 per month. Pero yung pala ang kapalit nun. Sunday. Kaya kailangan maging matalino tayo. Lalo na po sa pagninegosyo, pagtatrabaho, at maging sa ating bahay. Kailangan natin maging matalino. Huwag po tayo grab ng opportunity without the consent sa Panginoon. Alalahanin nyo, ang may-ari ng lahat ng bagay dito, sa mundong ito ay dyablo. Wala naman tayong pag-aari dito eh. Kaya nga sinabi ng Bible, lay up treasure in heaven. Dahil dito, may kalawang nabubulok po sa mga treasure natin. Even sa gold. Nasisira din po yan. Tama po. Hindi ko sinabing kalawang, pero nade-deform yan. Tama ho ba? Nalulusaw po yan. Di ba po? Yung mga mahalagang bato, nasisira din po yan. Yun po ang ibig sabihin ng Bible. Kaya nga, tayo mag-lay ng treasure sa taas. Dahil ang treasure na nandoon, hindi po yan nasisira. Bangko lang po tayo ng bangko. Okay? So, ginamit po niya yung kanyang talino. And verse 5, the king said, cause Haman to make haste,
that he may do as Esther had said. So the king and Haman came to the banquet that Esther had prepared. Pwede naman sagutin no? Si Haman, pwede na niyang tumbukin Pero hindi niya tinumbok. Kasi naniniwala si Esther na lahat ng bagay ay may tinakdang oras. Kaya nga sinabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, lahat sa ilalim ng silong ng langit, lahat ay may kadahilanan, lahat po ay may oras. May oras na tayo ay malungkot, may oras na tayo ay masaya. Di ba po? Kaya dito po, kailangan maging wise po tayo sa mga bagay na gamitin po natin yung ating pagiging matalino. Dahil ang kaaway po natin ay matalino din. Remember in Genesis, si Eva at si Adan, ano po ang ginawa? Una niyang ginawa kay Eva, tinesting muna niya. Diba? Pangalawa, ginawan po niya ng tricks. Kasi alam ng diablo kung ano yung utos ng Diyos. Ginawa niya ng tricks. Ano po? And then, he tempted. Ano po? Tinempo. Sabi ng Panginoon, talaga ba? Na kapag kinain mo yung hindi mansanas, yung bunga ng nakakalam ng mabuti at masama, mamamatay ka ba talaga? Di ba? Tinempt. Kaya ako nagkasala. Ibig sabihin, kung gaano katalino yung diablo, kailangan mas maging matalino tayo at maging mas maingat. Okay? Pangatlo, the haughtiness of Haman. Puro H po yan, Maliit po pala, Sorry. Maliit po yung PowerPoint. Esther chapter 3, verse 1 to 5. Okay. Esther chapter 3, verse 1, after this thing, did King Ahasuerus promote Haman, the son of Hamidata, the Agagite. Remember kanina sa Samuel? Sa 1 Samuel? Noon po siya nakalinya sa Amalek, kay King Agag, the son of Hamidata, the Agagite, and advanced him and set his seat above all the princes that were with him. So lahat po ng congressman na gumagawa ng yung 7 kanina, mas mataas po si Haman. So ibig sabihin po, nagkaroon ng promotion. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mag-iingat po tayo kung minsan ang sanlibutan nag-o-offer ng promotion. Kung saan nasa kumbaga hindi natin naiko-consider yung ating pagkakristyano. Okay? Ano yung karakter ni Haman na makikita ho natin dito? Nung siya ho ay tumaas, syempre tumaas ho ang position, nagkaroon ho ng power. Tama ho ba? At kasunod po nun, syempre ho, aangat din po yung kanyang possession. Parang lang po yan. Parang sa politika lang po yan. Pagka ho nagkaroon ng posisyon, power, kasunod po niyan, sigurado ho, lahat ng possession nagkakaroon. Tama ho ba? Na dati, isa lang ang sasakyan, ngayon ay 2 na. Reality po yan. Wala pong bayan sa Pilipinas na hindi corrupt ang ibang officials. Maliban na lang yata kay Biko. Si Biko hindi, pero yung iba, nakakalusot pa din. Okay. Ito po yung pagiging boastful, number 1 po, na karakter. Pagiging mayabang. Kapag tayo na-promote, nagkaroon po tayo ng promotion, power, and possession, wag po tayo maging mayabang. Kasi anytime po yan pwedeng kunin. Ang sabi po doon sa Proverbs, balikan niyo po, 16:18, ano sabi doon? Pride, go it before destruction. And haughty spirit, yung pong mapagmalaki, shall fall. Di ba po? Totoo yan. Ang sabi po doon, Esther chapter 3, verse 2, and the king's servants that were in the king's gate bow and reverence Haman, for the king
had no commanded concerning him, but Mordecai bowed not, nor did him reverence. Ito yung sinasabi ko po sa inyo kanina, na si Mordecai po ay hindi po yumukod. Ano ho? Verse 5, and when Haman saw that Mordecai bowed not, nor did him reverence, hindi ginalang, then was Haman full of wrath. Nagalit. Napakasimple lang. Pwede namang hindi ka magalit eh. Pero pinili niyang magalit. Kasi pag binasa niyo sa Proverbs, he handled matter. Yung pong pride at saka po yung pagiging mababa, mas pinili po ni Haman yung pagiging mayabang, yung Holy Spirit. Ano? Wag po tayo magyabang. Ano man po yung narating natin, tandaan nyo, pare-parehas pa rin po tayo nakatungtong at tutungtong sa lupa. Tayo po ay pinanganak ng walang saplot, babalik din po tayo ng walang saplot. Tama ha? Iba-iba lang ho ang ataol na paglalagyan natin. Ano ha? Pero yung katawan natin, iisa lang ang pupuntahan. Mabubulok po yan. Ano? Dalawa ho ang pupuntahan ng ating kaluluwa, impyerno o langit. Ano? Kapag hindi mo tinanggap ang Kristong ipinako sa krus, sinampalatayahan na siya'y namatay, alam mo, inilibing at nabuhay na muli, at hindi mo tinanggap bilang tagapagligtas, maaari kang doon, eternal damnation. Ano? Doon po sa eternal damnation na yon, gusto mo nang mamatay, hindi ka pa mamamatay. Mainit po doon, may uod po na hindi namamatay. Napakasimple po na ibinigay. Ang sabi po doon sa kanta kanina, no greater sacrifice. Wala na po tayong magagawang sakripisyo na hihigit pa doon. Yung precious blood ng Panginoon, yun yung makapagliligtas. Ang kailangan na lang natin, tanggapin natin si Kristo bilang tagapagligtas. Ano po? Balik po tayo. Pinili po ni Haman na magalit. Minsan ganyan tayo. Minsan ako din ganito, minsan. Sa bugso ng damdamin, minsan yung galit ko, hindi ko nakokontrol. Pero nung chinap-chap ko to, binasa ko to, at sinabihan pa sa Proverbs 16, kung di ako nagkamali, 19 yon, na kailangan matuto kang i-handle yung bugso ng damdamin para hindi maging galit. Ang sabi po doon, Proverbs chapter 15, kailangan natin piliin yung tamang words na gagamitin natin. Yung pong malubay na salita, nakakapawi ng puot. Okay? Ano po yung karakter ni Haman? Yung pagiging mayabang. Pangalawa, yung pong bitterness. Yung po bang feeling niya, yung unhappy once na nakita niya isang tao. Yung pong galit na galit siya. May isang bagay lang na nagawa, parang hanggang katapusan, yun na yung ginawang mali. Yung pang pag nakikita mo, pag gising mo, siya yung nakita mo, para bang nasisira yung araw mo. Yun yung feeling ng unhappy eh. Tama ho ba? Esther chapter 6 verse 3 verse 6. And he thought scorn to lay hands on Mordecai alone, for they had shewed him the people of Mordecai, wherefore Haman sought to destroy all the Jews. Una kanina yung galit, di ba? Ngayon, uubusin na niya. Yun yung nagiging, yung kanina, ugat, yung ugat? Hindi lang yumukod. Manager ako ng bangko eh. Dapat ako, igagalang mo. Sa simbahan po, wala pong manager dito, wala pong engineer, wala pong piloto, wala pong flight stewardess. Lahat po tayo pantay-pantay, lahat po tayo servant. Ang hindi lang po natin kapantay ang pastor. Bakit? Siya po yung binigyan ng authority, inanoint, at saka po siya ay appointed ng Lord.
Di ba? Pantay-pantay po tayo. Kaya kung minsan hindi ko gagawin itong mag-map dito. Manager ako eh. Bakit? Bago ka ba maging manager, hindi ka ba marunong mag-map? Sa bahay niyo nga nagwawalis kayo. Tama ho ba? Maliban na lang kung hindi kayo nagwawalis sa inyong bahay. Di ba po? O baka naman sa inyo, pagkakain, yung plato nandun lang. Kukunti na nga lang kayo. Aba, yung mga kasama mo, hindi katulong yan. Katuwang yan. Yung mga maliliit na bagay, gumamit kayo ng plato, kutsara, tinidor, hugasan nyo, ibalik nyo sa inyo kinuha. Gayun din po sa loob ng church. Kung saan nyo po kinuha yung gamit, ibalik nyo po. Dahil wala po tayong katulong dito. Well, kung gusto nyo may ganon, mag-apply kayong katulong. Ipopropose natin kay pastor na magkaroon ng love gift. Tama ho ba? Ito pong kapilyang ito, nakikita niyo po, napakaayos. Tama ho ba? Pinipili natin maging maayos. Kung tayo po ay kakain dito sa loob, huwag niyo pong gagawin yon. Bakit po? Ang bahay po ay dinesign na may kusina. Tama ho ba? Ang bahay po ay may dinesign na kwarto. Mayroon pong kwarto na kung saan na hindi ho natin pwedeng pasukin. Kaya tayo bisita. Tama ho ba? Kaya ho tayo nilagyan ng sala na ibig sabihin hanggang doon lang yung ating mga bisita. Tama ho? Lahat po yan ay nakadesign. Kaya nga po itong congregation na to, itong pinagtitipunan natin, dapat niya i-treat natin ito as a holy place. Tama ho ba? Huwag po kayo maging bitter sa akin dahil sinasabi ko to. I hope na tayo ay nagpunta dito, dapat ready tayo. Tama ho ba? Ready tayo. Hindi lang sa physical na tayo maliligo, kakain, magkakape, busog yun tayo, pupunta dito, naka-necktie, nagme-makeup, yung mga babae, i-ready din ho natin yung ating puso. Dahil ang katatagpuin natin ay ang Diyos. Bukod ho sa ready, yung pong respeto. Kahit hindi nyo po respeto, wala akong problema. Ang respeto nyo po yung Word of God. Kapag ho tayo ay sa ganitong sitwasyon ay nakikinig po ng salita ng Diyos, even sa prayer meeting, wag po kayo nagsa-cellphone. At wag po kayong kung ano ginagawa po ninyo. Sipin nyo po, kayo po yung nasa sitwasyon ko, kayo yung magsasalita. Nakita nyo po nagsa-cellphone. May ginagawang iba, hindi po nakikinig. Di ba, madidismaya kayo? Tama po ba? Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, pag sa'yo yun, babalik din sa'yo yun. Kung ano yung tinanim mo, siya rin ang aanihin mo. Minsan yung aanihin mo, mas marami pa doon sa tinanim mo. Tama po ba? Ganon din po sa istorya na to. Mamaya po, papahapyawan natin kay Haman. Kung ano yung nangyari sa kanyang itinanim, inanin niya ng masigit pa doon sa kanyang itinanim. Okay. Pangatlo, ano po yung una? Pagiging mayabang, yung pagiging boastful. Pangalawa, ano po? Yung bitterness na meron siya. Makita yung tao, parang galit ka na agad. Pangatlo, tingnan niyo po yung bad motive o yung plano. Ang masakit po nito, ang pinagplanuhan po ni Mordecai ay man of God. Si Mordecai. Okay. Esther chapter 3 verse 8. And he, Haman, said unto the king, Ahasuerus, hirap talagang banggitin pagka hari na lang kaya para mabilis. Naiintindihan nyo na ho yun, There is a certain people scattered abroad and dispersed among the people in all the province of thy kingdom. And their law are diverse from people, neither keep they the king's law. Therefore, it is not for the king's profit to suffer them. Mayroon daw pong taong nagkakalat. Di ba? Nagtuturo, hindi yung law
nung hari na hindi nagiging profitable sa kanya. Kumbaga, makasarili. Ano bang sinasabi dito? Si Haman po, sinisiraan na niya po si Mordecai. Si Mordecai po tinutukoy dito eh. Ano ho? Yan po ang iingatan natin at iiwasan natin. Yung pong siraan, yung itinalaga ng Panginoon sa iglesia. Ano ho? Tingnan niyo po. Ituloy po natin. Nung una, sinisiraan sa sabi-sabi lang. Okay? Number 9. Esther chapter 3 verse 9. If it please the king, let it be written that they may be destroyed. Ano po? And I will pay 10,000 talents of silver. Isipin mo, maubos mo lang yung Hudyo, magbubunot ka ng pera para lang maubos. Tingnan mo yung plano. Sisirain mo yung tao. Well, hindi po lingid sa inyo, nangyayari rin po yan sa inyong trabaho. Tama ho ba? Tama po ba? Si ganito. Ano yan eh? Hindi rin yan eh. Kaya ano yan eh? Baptist yan eh. Nininiwala sa ganito yan eh. Mapag-iinitan ka na ng boss mo. Kasunod nun, baka humantong pa sa ganito. Di ba po? Iwasan po natin to. Yung pong magkaroon ng pangit na motibo. Okay. By the way, si Haman ay nagpatayo po ng kung saan bibigtiin si Mordecai pag binasa po ninyo. Hindi ko po nailagay dyan. Yun po yung isa niyang naging plano. Isipin mo, papatayin. Pwede naman sa sibat lang o sa espada. Pero hindi. Iyahang. Pag sinabing iyahang, ipapakita sa maraming tao si Mordecai. Kumbaga, ipapahiya ka pa. Ganun katindi yung kanyang pagiging, yung Holy Spirit niya. At dito naman po sa tagpong ito, letter D, kung una po ay yung tinatawag nating pagiging mayabang, yung bitterness po niya. Pangalawa, yung maling motibo. Ito naman po, nagkuha pa po siya ng backup. Dito sa mga stage sa TV, nakikita niyo may mga backup dancer, may backup singer. Ito pong si Haman, may backup din. Nag-gather po siya ng mga foolish people. Para po yung plano niya is matuloy. Okay. 14. Then said Ceres, his wife, sino yung una niyang backup? Asawa. Bakit po asawa? Kasi yan ang madalas niyang nakakausap. And all his friends, lahat ng kanyang kaibigan, unto him let gallows be made of 50 cubits high. Isipin mo mayroong pang specs kung gaano kataas. And tomorrow speak thou unto the king that Mordecai may be hung. Kanino ginawa? Kay Mordecai. Specific nga yung specs. Di ba po? Then go thou in merrily with the king unto the banquet, and the things please Haman, and cause the gallows to be made. Propose niya po na gumawa ng bigtian. Bakit po? Kasi iniisip ni Haman, meron po siyang mataas na ranking doon po sa gabinete o sa pamumuno ng hari. Kaya niyang brasuhin yun. Tayo po bilang Kristiyano, kapag tayo ay meron na tayong naririnig-rinig o yung mga spekulasyon o mga hindi magaganda, pag kukuha ng mga backup na people na yung bang hindi ka sasalansangin, hindi ka anin sa tama, aayunan ka lang sa mali. Iwasan po natin yon na baka makuha natin backup, weak din pala. Diba? Babalik din sa atin yon. Tama po ba?
Tingnan niyo po, yung pagiging mayabang po niya, yung bitterness po niya, yung bad motive, kumuha pa siya ng backup. Tingnan niyo po yung naging cause and result ng pagiging haughtiness. Number one, yung pong pagiging, yung mga wicked deeds, yung mga maling gawain. Ano ha? So, yan po, marami tayong mga maling gawain. Si Haman din po, mayroon din po siyang mga maling gawain dito. Okay ha? Esther chapter 3 verse 6, and he thought, scorned to lay hands on Mordecai alone, for they had shew him, the people of Mordecai. Wherefore Haman sought to destroy all the Jews that were throughout the whole kingdom of Ahasuerus, even the people of Mordecai. Lahat po doon. By the way, si Mordecai po at si Esther, hindi po nila sa sariling bayan yon. Tama ho? Sila po ay nakikipisan lang doon sa bayan na yan, sa bayan ng Sushan. Okay? Ito po yung mga maling gawain. Marami yung maling gawain, lalo na pagka-wicked yung isang tao. Tama ba? Naalala niyo po si Lot? Bakit po nagkamali? Kasi wicked po yung kanyang devotion. Yun po yung dahilan nun. Kaya ho, nagkakaroon ng maling desisyon. Dahil kasi nga, wicked po yung devotion. Kasi po, bakit kailangan natin palakasin yung ating devotion? Kasi yung Word of God, yun po yung magbibigay ng malinaw na kaisipan sa atin pagdating po sa tamang pagdidesisyon. Tama po ba? Kasi pangit ang desisyon. Pangalawa, eto na po, nahantong po sa maling desisyon. Yung wrong decision po ni Haman. Yung kanina po, nagpatayo po ng bitayan. Mali po yon. At dinamay pa po niya yung kanyang asawa, kaibigan, at even lahat po ng tao na sa kanya'y nakakampi sa pamumuno niya po doon sa Persia. Okay. And pangatlo, ito na po yung kalunos-lunos na worst destruction. May mga maling gawain, mali ang desisyon. Tingnan niyo po yung naging worst na pangyayari. Esther chapter 9 verse 14, and the king commanded it so to be done, and that decree was given at Shushan that they hung Haman's 10,000. Alam niyo po, balikan ko po yung istorya. May pagkakataon po na kinabukasan ay magkakaroon na ho ng piging. At binubuyo nga po ni Haman si Mordecai na bitayin. Pero, hindi ho makatulog ang hari. Nireview niya po yung background ni Mordecai. Sa istorya po niya, makikita niyo po na si Mordecai ang nagligtas sa buhay ng hari. Bakit po? Dahil meron pong 2 tao doon sa palasyo o doon sa kanyang kaharian na nagtatangkang patayin ng hari. Narinig po niya yon, sinabi niya po kay Esther, at si Esther po ang nagsalaysay sa hari. At tinignan niya po yung biography. Ni Mordecai, nakita niya po maganda yung kanyang performance. Kumbaga, pagka kayo nag-a-apply ng trabaho, tinitingnan yung experience. Maganda po yung kanyang experience. Kaya po, dito po, nabaligtad po. Instead, na si Mordecai ang ibitin, kung makikita niyo po, siyempre po, si Haman, ibibitin din po yan. Kasama po yung 10 anak. Pag binasa niyo po, wala pong partisipasyon ng kanyang anak doon sa istorya. Ito yung sinasabi ko po sa inyo na nagtanim ka ng maliit ng kasamaan, nagbunga ng mas maraming kasamaan. Isipin niyo po, yung tatay ang may kasalanan, damay ang anak. Nangyayari po yan. Tama ho ba? Isipin niyo, bigyan ko po example. Kapag ang tatay ay nagnakaw, sino po ang nagsasuffer
mas matindi po ang suffering ng anak. Tama ho ba? Kapag yung anak ninyo ay nag-aaral, mabubuli po yan. Ang tatay mo pala magnanakaw eh. Tama ho ba? Nagsasuffer. Ganon din po sa istorya. Meron pong emotional na nangyayari doon sa bata. Hindi ho na nagiging maganda. Kung minsan yun, kaya nga marami nagpapakamatay dahil doon eh. Yung stress, hindi na ho nakakakayanan eh. Hindi na po makatulog. Tama ho ba? Esther chapter 8 verse 7. And the king Ahasuerus said to Esther, the queen, and to Mordecai, the Jew, behold, I have given Esther the house of Haman. Isipin mo, ibinigay na ng hari. Ikaw nang bahala dyan, Esther, kung anong gagawin mo kay Haman. Paano kaya kung ganyan ang gawin sa atin ng Diyos? Sige, Satanas, sa'yo na yan. Total, pasaway naman yan eh. Araw ng linggo, nag-outing. Bumiyahe ng La Union. Nakasagasa ng bato. Nalaglag sa bangin. Patay lahat. Paano kung gawin ng Panginoon sa atin? Araw ng linggo, pinagpalit mo sa kasiyahan. Pwede mo namang gawin yon sa araw ng Sabado. Pwede mo naman i-live yun eh. Tama ho ba? Tama po ba? Mag-live ka ng Huwebes, Biyernes. Hindi pwede kasing magsasaya ka nang wala kang sasakripisyo. Pero ang sakripisyo na natin, yung ating sa sarili, hindi yung sa Diyos. Tama ho ba? Sa paglilinis ng church, ilan lang po ang naglilinis. Tama ho ba? Ilang grupo tayo? Ilan? Si Kuya Lance, 5. Parang basketball. May rest pa po yung iba niyan. Tama ho ba? Yung iba, 3 beses. Yung iba, 4. Bakit? May nagtanong dyan. Bakit po may rest yung iba? Kasi 52 weeks. Ang isang taon. 5 tayo. 52 divided by 5. Ilan? 10? 10.2. Kaya may rest. Sa isang taon, ilang beses kang maglilinis. Kapag may mga okasyon, pupunta ka ng mga birthday, kaya mo mag-leave. Tama? Kapag ikaw ay may kasiyahan pupuntahan, magbabakasyon, kaya mo mag-leave. Pero sa paglilinis sa Diyos, hindi mo kaya mag-leave. Kasi nangihinayang ka sa pera. Tama? Yun ang reality. Tama po ba? Pag pupunta ng simbahan dahil malayo, kailangan ng pamasahe. Hindi mo kaya sakripisyo yung pamasahe. Pero pag ikaw ay mag-outing, kahit na 1,000 ang pamasahe, balikan, tinatanggap mo. Samantalang dito, 200 balikan, ayaw mo. Doon, busog ang mata mo. Busog ang katawan mo. Physical. Pero dito, kung minsan busog ng spiritual mo, busog pa ang iyong physical. Kaya ka lang nagpupunta dahil may okasyon. Tama. Kanina nga, buti nga, ang pastor, nag-adjust pa ng time. Dahil inunawa niya na malakas ang ulan. Pero sa ibang pastor yun, hindi dahilan yun. Sa Diyos, hindi dahilan yung malakas ang ulan. Tama po ba? Kailangan i-ready natin yung ating puso, yung ating sarili na ganitong oras, kailangan dumating ako. Sa mga key person, tama ho ba? Pag hindi dumating ng 8:10, tinatanggal po sa program. Tama, mali? Bakit? Kasi para madisiplina ka na ang dapat 8:10 nandiyan ka. Tama? Naranasan ko yan. Nalita ko ng 1 minuto. Pinag-memory verse ako ni Lance. Ino-honor ko yon. Bakit? Yun yung niya. Yun yung pamantayan. Yun yung guide. Yung guidelines na sinet nila. Dahil ako ba'y matanda at nauna ako sa kanya, hindi ko na siya igagalang. Hindi. Kasi reminder sa akin yon na meron tayong oras na dapat makarating sa pananambahan.
Kristyano tayo, matagal na tayo nagsisimba dito. Ilan na dito ang 10 taon, 5 taon, 20 taon? Ang tanong, anong oras ang service? Baka hindi nyo alam, 8:30. Darating kayo, preaching na. Tama ho ba? Pero pag kayo pupunta ng handaan, 1 oras bago sa handaan, nandun na kayo. Kasi gusto nyo makaupo agad at mayroon kayong pwesto para kumbinyente. Tama ho ba? Kung minsan sa outing, 9:00, uwian na. Ayaw mo pang umuwi. Pero sa church, alam mo, mag-pray. Si pastor ng birthday celebrant, nasa labas ka na. Ilan na lang yung tatayo? Announcement. At saka, closing prayer, hindi mo pa mahintay. Tama ba? Mas maganda siguro yung sa may iglesia, sinasara yung pinto. Ano? Kung sila nga, wala na nga sa tama, nagagawa nila yung maayos eh. Tayong nasa tama, hindi natin maayos. Tama? Nahihirapan po yung mga program director, sa totoo lang. Pati po yung mga usher. Alam nyo, yung iba ho niya, pinipili na lang huwag magalit. Kasi pag sila'y nagalit, damay sila sa ginawa mong kasalanan. Di ba? Hindi na lang po nagsasalita yung mga iyan. Pinalalagpas na lang kayo. Binibigay na kayo sa Diyos. Bahala na ang Diyos sa inyo. Di ba? Number 4. High honor for Mordecai. Di ba, masarap ng anak natin, tayo pupunta na school at marinig natin, na marinig mo yung salitang with high honor. Tama ho. Hindi lang ho yung bata ang masaya, mas masaya yung magulang. Tama ho. Yung paghihirap po ng bata at paghihirap po ng magulang, nasusuklian po. Tama po ba? Esther, chapter 6. Ikukwento ko na lang sa inyo yan. Sa Esther, chapter 6. So, nang nangyari po yon na tinanong ng hari nang hindi makatulog, anong gagawin natin, Haman, sa taong dapat nating parangalan? Ang sabi ni Haman, maganda po tayo ng kabayo. Bibihisan po natin. Lahat po na magaganda ay gagawin natin. Akala ni Haman sa kanya yon. Yung po bang paparangalan? Di ba? Pag paparangalan, lahat talagang iayos. Nililinis yung venue, dinidress upan, di ba? Nilalagyan ng maraming burloloy, kung ano-ano. Asang-asa po si Haman na siya yung magiging high honor. Hindi niya alam, katabi lang siya ng high honor. Sino po ang naging high honor? Si Mordecai. Nang dahil po sa kanyang testimony. Si Mordecai po ay is more on gawa, hindi po sa salita. Sa simbahan, mas maganda po, mas maraming gawa kaysa mas maraming salita. Tama ho ba? Ano pong katangian ni Mordecai? Una, maprinsipyong tao. A principled person. Esther chapter 3 verse 2 to 4. Hindi ko na babasahin. Dahil ako po'y Hudyo, ang niyuyukoran ko lang ay ang Diyos ko. Hindi ako yuyukot. Maprinsipyong tao. Tama ho ba? Maprinsipyong tao. Kaya pag tayo inaya ng ating mga kaibigan na ang araw ng linggo ay magsasuffer, dapat may prinsipyo tayo. Tama po? May prinsipyo tayo. Alam niyo po, may kasama ako sa trabaho iglesia. Webes po yata yung kanilang pananambahan. Alam niyo po, pag nagmi-meeting kami, naunang umuwi yun, nagpapaalam na.
Ilang years ko pong kasama, puro ganun po. Ibig sabihin po, maprinsipyong tao. Yung araw ng pagsamba nila, hindi niya po yun pinababayaan. Isipin nyo, kung minsan ho, nasa Tarlac kami, uuwi po yun para humabol sa pananambahan. Isa lang ho hindi niya kayang uwian nung nasa Batangas kami. Alam niyo po, naghanap pa po ng simbahan para ho pumunta. Tayo, Baptist tayo. Kung tayo na sa malayo, yung araw ng linggo, pilitin natin na makahanap ng simbahan. At kung kayo ay sasamba, magpaalam kayo kay pastor. Yun yung prinsipyo na meron tayo. Tama po ba? Bakit natin ito tinuturo? Hindi po para sa atin. Hindi para sa atin lamang. Bagkos yung mga sumusunod na henerasyon. Kasi tayo ang tinitingnan yan. Kasi yung nilalakaran natin, sinusundan din nila. Subukan mong lumakad sa maling daan, pupunta rin niya sa maling daan. Tama po ba? Magulang tayo, yung mga kabataan na magpapamilya, pilitin po ninyo yung anak po ninyo, kung ano po yung nilakaran yung matuwid, doon po sila hahakbang. Po? Huwag niyo pong isipin yung sarili lamang ninyo, ang isipin po ninyo yung magiging anak ninyo. O gusto niyong matulad kay Haman na yung anak, kasamang binigti. Di ba? Pangalawa, si Mordecai po is a patriotic to his people. Sila po ay hindi taga-roon sa Persia, sa Sushan. Nung nalaman niya po na bumaba ang decree na lahat po ng mga Jews ay papatayin sa 127 provinces. Yung concern po niya. Tingnan niyo po ang ginawa niya. When Mordecai perceived all that was done, Mordecai rent his clothes and put on a sackcloth with ashes and went out into the midst of the city and cried with a loud and bitter cry. Sipin nyo, umiyak siya ng malakas. Pumunta pa sa gitna. Hindi concern lang yung si Mordecai doon sa pamilya niya. Sa buong angkan ng mga Hudyo. Kasi mahal niya yung kanyang pamilya. Tayo po, ganun din po dapat bilang magkakapatid dito. Dapat mahal din natin ang ating pamilya. Tama ho ba? Kung may mga sakit, dalawin natin. Tama. Kung may nawawala, dalawin natin. Kasi kailangan natin ng affection yung pagmamahal. Baka mamaya may tampong lang yan, nang dahil lang sa hotdog nung outing yung piniprito, iniihaw, hindi pala sa kanya, kinuha mo. Okay naman, yung mga manok na nando sa pagkina, kinuha mo, sa kanya pala yon. Yung gusto niyang part na legs, kinuha mo. Napunta sa kanya tuloy yung puwet. Di ba? Yung mga tampo-tampong ganon. Pangatlo, yung parental patronage niya kay Hadassah. Ito po yung maganda kay Mordecai. Si Mordecai po, magpinsan po sila ni Esther. Ibig sabihin po, yung nanay at tatay o yung magulang nila, isa po doon magkapatid. Okay. Namatay po yung nanay ni Esther at saka yung tatay. Kinuha po ni Mordecai at siya po yung tumayong bilang magulang. Bukas po tayo ng Bible, Esther chapter 2 verse 7, and he brought up, eto na nga po yung kinuha niya nung namatay, Hadassah, that is Esther. Kaya po, puro H nga nakuha ko po His uncle's daughter, tingnan niyo po, for she had neither father or mother, and he made was fair and beautiful, whom Mordecai, when her father and mother were dead, took for his own daughter. Inako niya na parang anak. Tayong may mga magulang pa,
Sabi po sa paborito niyong talata na Epeso. Tama po ba? 6 verse 1. Tama? Children, obey your parents. Tama po ba? Ephesians po ba yan? Tama po? Children, obey your parents in the Lord. Ang sinasabi po doon, magpasalamat kayo habang may mga magulang pa kayo. Ano, yung mga magulang ho natin yan, hindi ho yan perfecto. Pero, itong tatandaan niyo po bilang mga anak, isusubo na lang po nila, ibibigay pa sa inyo. Ano pong pinupunto po ng Biblia? I-acknowledge po natin yung ating magulang. Si Hadasa po o si Esther, wala pong magulang. Paano po kung hindi siya kinupkup ni Mordecai? Ano pong mangyayari sa kanya? Palaboy. Gusto niyo ba palaboy kayo? Kaya ho, habang buhay pa ho yung mga magulang natin, i-treasure nyo na po yung moment na kasama sila. Kung sila'y nagkakamali, alalahan, ano nyo na po, yung unawain po ninyo. Ano, naalala ko nung mga maliliit tayo, ewan ko kung ganito din sa inyo, yung magulang natin, pagdating po ng, nanonood pa yan dati ng Itbulaga tama ho ba? Pagyari po ng Itbulaga, may Maraklara pa. Tama no? Pagyari po noon, di na yata naabutan ni Lance Pagyari po noon, pinatutulog yung mga anak. At sa pagtulog, katabi po yung isang pirasong yantok o kawayan. Kaya ho tayo pinatutulog ng ating magulang. Dahil kasi darating ang panahon na gusto mong matulog, hindi mo na kayang matulog. Tama ho ba? Kasi kailangan natin na magtrabaho, lalo na kung tayo nagkapamilya na. Naranasan nyo, estudyante, gusto nyo matulog. Dahil kailangan nyo mag-review, kung minsan inaabot kayo ng madaling araw. Tama? Sa mga nagtatrabaho, gusto nyo matulog dahil mayroon kayong hinahabol na deadline, hindi nyo magawang matulog. Diba, pag nag-file kayo ng leave, gusto nyo bakasyon. Hindi nagiging bakasyon. Hindi kayo makatulog Hinahanap nyo yung trabaho. Tama ho ba? Naalala ko po, pagdating ng 6:00, kailangan lahat ng kami magkakapatid, nandun na po. Kasi gusto ng mga magulang na sabay kumain. Kasi darating ho ang panahon na hindi niyo po makakasabay kumain ang inyong mga anak at ang inyong magulang. Bakit po? Kasi pag sila'y nag-asawa na at sila ho ay nakapag-asawa ng mga taga-Turkey, Thailander, hindi niyo sila makakasabay kumain. Tama ba? At kung sa mga mag-aaral ho, habang kayo'y pinag-aaral, mag-aral kayo. Darating ho ang panahon na kuminsan hindi ho stable ang job. At kahit ho stable kuminsan ang job, nawawala din. Gustuhin nyo mang mag-aral kapag wala na ho silang pampaaral, wala po tayong magagawa. Kaya habang may opportunity na kayo ay pinag-aaral, mag-focus po sa pag-aaral. Yung trabaho, pagka-graduate nyo, hindi po kayo mauubusan ng trabaho. Tama ho ba? Sa bahay lang po, ang dami trabaho Tama ho ba? Pagising mo. Kami nga, may aso. Pagising namin, may ihi-ihi si Poppy Makakuhanin mo na yung map. Ililinisin mo na yun. Tama ho ba? Ang daming trabaho. Magaling po itong si Mordecai bilang tumayong magulang. Esther chapter 2 verse 11, and Mordecai walked every day before the court of the woman's house. Ito po yung panahon na si Esther ay napasok na po doon. May isa po kasing lugar doon na kung saan nandun lahat yung mga kababaihan. Araw-araw po, bago siya pumunta doon po sa kaharian, sa palasyo, tinitingnan po niya kung ano ang kalagayan at ano yung ginagawa ni Esther. Ganon po siya as a parents. Kaya ho mga anak, ganyan din po ang inyong mga magulang. Hindi nyo sila nakikita, akala nyo lang na hindi kayo minomonitor. At kung kayo ay minomonitor, huwag po kayong magagalit. Anak, nasaan ka na ba? Nanay ko naman, kakaalis lang, hinahanap na ako. Tinitingnan lang ng anak, ng magulang mo kung nakarating ka na. Pag sinabi yung nanay, nandito na ako, hindi ka na mamonitor nun. Mamonitor, anak, kumain ka ba? Kumain ka na ba? Anong ulam mo?
Di ba? Ganyan ang mga magulang. Tama po yun. Reality yon. Lalo na po kapag ang anak ay babae. Kaya ho mga anak na babae, wag ho kayong magagalit sa magulang ninyo kung kayo ay laging minomonitor. Ho, sa mga lalaki, okay lang to kahit malaglag to sa kanal, walang problema eh. Di ba? Esther chapter 4, verse 16. Tingnan niyo po. Go gather them together all the Jews that are present in Shushan and pass ye for me. Tingnan niyo po, magaling po itong si Mordecai. Bakit po? Naituro niya po kay Esther yung simpleng panalangin at pati yung prayer and fasting. Po? Magaling na parents po ito. Kaya nga ho, lumakas ang loob ni Esther na pumunta doon sa hari na kahit wala pong patawag, if I perish, I perish. Bakit to? Kasi mayroon pong biblical words na sandigan eh. Pang-apat, binigyan po ng pagkakataon na ma-counter po yung decree. Ito po yung maganda. Diba? Si Haman nakapagbaba na ho ng batas. Diba? Pag tayo may batas, hindi na ho pwedeng baguhin. Kailangan mong panibagong batas, o yun din yung batas, pero meron kang babaguhin na konti. Amendment. Okay? So, nung lahat po ng mga Hudyo ay lilipulin sa 27 province, binigyan po ng permission na ma-counter po yung decree. Ibig sabihin po, binigyan po ng power and authority sila Mordecai at si Esther nang baguhin. Ano po yung ginawa? Ito po yun. Esther chapter 8, 9-11. Sorry, wala po yung 1. Then were the king's scribes called all the time in the 3rd month, that is, the month of Siban, on the 3 and 20th day thereof, and it was written according to all Mordecai. Ano po yung kasulatan na to? Shortcutting ko na lang, maliit, hindi nyo makikita. Ano yung kasulatan to? Na sinabi ng hari at inilahad nila Mordecai na mabaliwala yun. Hindi ko na pwedeng baliin yung law na yon. Ang gawin mo na lang, gumawa ko ng counter. Ano po yung counter na yon na ginawa nila? Ito po yung batas na yon. And 11, the king granted the Jews which were in every city to gather themselves together and to stand for life. Ibig sabihin, binibigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang sarili ng lahat ng Hudyo doon po sa Persia to destroy. Kahit makapatay ka ng hindi Hudyo, basta may pagtatangka sa'yo, hindi ka makukulong. So parang ganun po yun. To destroy, to slay, and to cause to perish. All the power of the people and province that would assault them, both little ones and women, and to take the spoil of them for a prey. Yan po yung batas na ginawa para po ma-counter yung decree na ma-destroy lahat o ma-wiping out lahat ng mga Hudyo. Sa 10 po, hinighlights ko po yan yung sealed it with the king's ring. Ibig sabihin yan, yun yung ginagamit na, kumbaga sa atin tatakgo. Sinecertified ng hari na itong batas na to ay ino-honor ko. Okay? At ito po yung high honor for Mordecai. Letter E. Siya po ay naging prime minister. Wala na po akong maisip na P Ginawa po siyang prime minister. Ano ba pag sinabing prime minister? Kumbaga, ito yung second in command. Esther chapter 10 verse 3, ang sabi po dyan, for Mordecai, the Jew was next unto the king Ahasuerus. Kaliwa o kanang kamay na po siya ngayon.
Isipin mo, ikaw ay nagsisilbihan na walang ranggo nung panahon na ikaw ay nagsisimula. Ngayon ay nasa mataas ka na. Ikaw ay Prime Minister. Bakit? Sa maganda mong performance, sa maganda mong patotoo, sa mga nakakakita sa'yo. Diba? Masarap po yun na marinig with high honors. Diba? Lance Manalase, graduate ng 2026 with high honor. Diba? Ang sarap pakinggan? Ano? Mas pangit pong pakinggan na Lance Manalase hang. Diba? In 50 cubit na ganito. Diba po? Mas maganda po yan. Ano? Dito po sa talatang ito, o dito po sa istoryang ito, pag binasa niyo po ito, wala po kayong, hindi po nabanggit ang word na God. Ano po? Pero, yung pong work ng God, ay makikita po ninyo. Kung papaano po inalagaan ng Panginoon yung bansang Israelita. Ano po? Nag-work po. And yung will po ng Panginoon, yung po yung nasunod. Ano, kuminsan ho, ganyan ho tayo. Pinaranas po tayo na tayo ay humantong sa punto na tayo ay parang may threat. Pero kailangan po, ang sabi po dyan, Proverbs 16:17, ang sabi niyan, there is a highway. Ano po, yung highway ng upright. Ano po, na kailangan, ay siya po yung nagde-depart from evil. Na kailangan po nating ingatan, who keepeth his way, preserveth his soul. Ganon din po tayo mga Kristiyano. Mga kapwa ko po Kristiyano. Yun po yung dapat natin gawin. Tayo po yung humiwalay sa mga masamang gawain at ipreserba po natin at alagaan po natin yung ating mga lakad. Kung gusto po natin na maging katulad ni Mordecai, ano po, naging mabuting patotoo sa atin sa umagang ito, maging si Esther na ginamit po yung kanyang pagiging brave, beauty, and brain. Huwag niyo na lang pong gayahin si Haman, yung pagiging mataas. Ano? So tayo po tayo bilang pagtatapos po ng ating pananambahan at mensahes sa umagang ito. Panginoon Diyos, dakila naming Ama, salamat po Panginoon sa inyong mensahe. Salamat din po Panginoon sa istorya ni Mordecai, ni Esther, ni Haman, Panginoon. Pinakita niyo po yung sa istorya na ito kung paano at ano ang dapat naming lakaran, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil napakabuti po ninyo. Na sa istoryang yon, hindi po nabanggit o wala pong letra na G-O-D, God. Pero pinakita nyo na nandun kayo na kumikilos. Even wala po kayo sa presence nila. Okay, sa pagpapatuloy po, tatawagin po ating pastor para po sa ating invitation. Manatili pong nakatayo at nakayuko. Habang tayo nakayuko mga kapatid, tatlong karakter, ano? Una, wag nating gagayahin si Haman, yung mayabang. Ang mayabang, madaling mainis yan eh. At pag nainis yung mayabang, ang problema nito, tatawagin pa'y asawa, tatawagin pa'y kaibigan, at lahat ng sama ng loob niya sasabihin. Ang problema nitong Haman na ito, hindi siya dumidirekta kung sino yung kinasama niya ng loob. Kaya hindi na ayos. Huwag nating gagayahin ganon, mga kapatid dito sa church. Kung meron kang sama ng loob, huwag mong tatawagin asawa mo at mga kaibigan mo rito at mga kasama mo dito, lahat ng sama ng loob mo sasabihin mo. Dumirekta ka. Pangalawa na karakter, itong si Esther. Kung may talino ka, gamit mo yung talino mo for the glory of God. Kung may beauty ka, huwag kang yung gagamitin mo yung beauty mo ang nakikinabang mundo. Kung ikay matapang, yung tapang mo, gamitin mo sa ministry. Tumayo ka dito,
Tapangan mo ang pagising sa umaga para hindi ka nililate kahit bumabagyo. Doon mo gamitin yung tapang mo. Kahit bumabagyo, hindi ka patitinag sa bagyo. May talino ka, kaya lang yung talino mo kung saan-saan mo ginagamit. Gamitin mo for the glory of God. Another thing, Mordecai. Itong sa Mordecai, mababa loob, mapagmahal sa pamilya, itinuturing na pamilya kahit pinsan lang niya. Tumayong tatay kay Esther. Kaya ang ganda ng upbringing ni Esther kasi mabuting tatay eh. Hindi masamang tatay. Magaling na leader. Pinangunahan si Esther sa tama. Naging responsible si Esther dahil kay Mordecai. Pinaghawak ng walis. Pag hindi mo pinaghawak ng walis sa anak mo, buong buhay mo, ikaw ang hawak ng walis. Kung hindi mo pinaglilinis yung anak mo dito sa church, buong buhay mo, ikaw maglinis sa church. At di marunong maglinis anak mo. Be a good leader. Come on, you forward. You talk to God. Kung meron kang anak dito, hindi marunong maglinis sa church, ikaw may problema dyan, magulang. Hindi sisisihin anak mo, ikaw. Konsentidor o anong ginagawa natin, mali. Learn how to serve God. Dapat matutunan niya ng mga anak. Hindi tayo ang ako ng responsibility. Dapat matutunan nila na maglingkod sa Diyos. Ama naming Diyos, salamat sa mensahe. Aming natutunan ang kwento. Sa bandang huli, ang nirecognize si Mordecai na tama ang ginawa sa harapan nyo dahil hindi pwedeng lumusot ang pangit at ang tama sa inyong harapan. Laging may sukli, may balik ang mabuti o yung tamang aming gagawin. Si Mordecai, tama ang ginawa, ang result, promotion. Itong si Haman, ang ginawa, mali. Ang result, pangit. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.